Miriam Fernandez. Miriam. Fernandez. Zumbar Cats. Super ka. Oh. Ilan po kayo nandito ngayon, ate? Miriam. 9. Mga Zumba ladies lahat. Mga ilan kayo na nandito? 9 po. 9? Ito ka na, Good luck Miriam. po. Gusto ka na. Ma'am Alan. Eto na nga! You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. 92! 92! Get down! Uy, friend! Friend? Yes, 92! Pinakamababang grade ni Raisa B. Oh, wow. Friend, oh! Hala! Ala na! Ayun. Halika na! Punay lato-lato! Hi, sir! Yes, ayun na naman. Meron na naman planet formation. Appear! Pangalan? Christian de Belen. Christian de Belen. Tagasan po kayo, Kuya Christian? Marikina. Good luck po! Naka, dito kaya. Ma'am Alan. Isa pa! I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. 87! 87! Get down! 87. Bagets. Bakit? Dito kay sir. Pangalan niyo po? Terence po. Terence? Terence. Yan yung nasa labas ng bahay na ano. Terence yun. Tagasan ka, Terence? Mandaluyong City po. Mandaluyo. Sino nga kasama mo, Terence? Ayun po, si La Mama po, tas James po, tsaka si La Lola po. Friends. Good luck, Terence. Good luck, Dowry Terence. Cats. Kompleto na po ang ating mga Dowry Cats at kasama po natin sa hulaan ng edad ang e-scooter. Para makatipid sa araw-araw na biyahe, switch to electric motorcycle, switch to e-scooter. Bossing, Atin okay na po. Okay. Ang player ang pinakamalapit na hula sa edad ng secret agents na hindi overage ang may chance mag-uwi ng premyo. Kapag narinig nyo naman ito, Ano yan? at ang ibig sabihin din nun ay may naka-eksakto sa unang hula, instant pa premyo na 5,000 pesos. Yan na, simulan na natin ang laro. Good luck, Tower Cats! Ito na po ang round 1. Kailangan lang hulaan ang age ng secret agent. At eto na siya, Tower Gods, pasok! Baila, chile, cha-cha, sí, señor. Another chance, you can clap your hands, shake your body, chile, cha-cha, dance. Galing mo mag-cha-cha, pare. Si Toti Marie ay comedian actor na nakilala bilang sidekick sa Four Sisters and a Wedding at sa marami pang iba. Toti Marie. Toti Marie. Hi. Hello. Hello, Sumber Cats. Sa tingin mo, ilang taon na si Toti Marie? 55. 55. Bakit mo nasabing 55? Wala lang. Yun lang po ang hula ko. Pakiramdam mo. Opo. Hula lang. Opo. 55? Yeah. Okay, 55 para kay Miriam. Kuya Christian, ikaw naman. Oh, surprise. Nagulat. Surprise! May, Gulat ka, no? may buhok pa naman pala to. Meron, sa baba. Mali lang yung Mali geography. yung pwesto nila sa baba. Kuya Christian, tingin mo ilan doon na si Toti Marie. Siguro 63. Ay, grabe naman. Napabuntong hinananga na nga sa 55 na hula kanina. At saka bumilis yung pikit ng mata. Pag 63, 63. final na yan. Okay, Final. 63 for Kuya Christian. Terence, ikaw naman. What you think? Tingin mo ilang taon na si Toti Marie? 57. Lumalalim ang hinga ni Toti Marie. Final na yung Okay. 57? Yes po, final. Grabe naman. 57 daw for Terence. Okay na po ang hula ng players. Okay kaya?
Safe. Ah, safe. Ay. Safe. Fairness, Okay, ha? AK? Bossing, ito na nga. Sabi ni Miriam, 55. Ah? Si Christian naman na magulatin, 63. Talaga? Si Terence na napabuntong hininga si Toti Marie, 57. Oy! Sino ang papasok sa next round? Malalaman natin. At malalaman din natin ang age ni Toti Marie. Age reveal. Ako! Toti! Ayan na. Ha? 65. Ano? 62! Alam mo, lampas ka lang ng isa. Oh, hey. Kung di nagulat yan. Pinakamalapit ay si Terence with 57. Taray, pasok na sa next round. Toti Marie, ano ba muna ang real name mo? Pwede bang real name reveal naman? Babati po muna ako. Sige, bati muna. May mic ka na. Ay, may mic na po pala ako. Sorry! Magandang hapon po sa inyong lahat! Dapat God! Ang saya-saya! I'm so excited po! Grabe! Ang tanong niyo po ulit. Ano talaga ang real name mo, Toti Marie ba talaga? Cecil Paz po. Ano? Cecil Paz. Cecil pa. Cecil Opo. Paz. Nakilala lang ako sa isang movie bilang Toti Marie. So, yun po yung nagustuhan ng mga taong itawag sa akin. Ginamit mo na. Kaya yun ang Tinuloy-tuloy na. Bali, a.k.a. Toti Marie. Toti Marie. Screen name, kumbaga. Cecil Paz pa rin po yung Screen name, pero Toti. Talaga? Opo. Pero gusto siyang tawagin ng mga tao, ng mga fans niya na Toti Toti Marie. Marie, opo. Si Toti Marie naman, paano nagsimula sa showbiz? Nag-start po ako behind the camera. So, I started as production assistant. Naging location manager po ako. Production manager ng movie. And may some movies na associate producer. Yun po. Bago po ako nag-artista. Akala ko galing siya sa teatro na nag-artista. Hindi po. Behind the camera pala. Ay, Opo. explain mo muna bakit may mga pictures kasama si name. Ay, Oo nga. Pa-picture ako pangalan kasi the Toti Marie yan eh. Ang napaka-iconic nung role yan sa Four Sister in a Wedding. Si Miss Cecil. Kaya nagpa-picture, nag-fangirl ako yan. Kay Miss... Nag-fangirl Yes, ka? kay Miss Cecil. Grabe na, natouch ako dyan. Sandali lang. Okay, so behind the camera, paano ka napunta sa harap ng camera? Na-discover lang po ako ng isang araw na nagtitaping kami. Location manager po ako ng isang teleserye Okay. with Piolo Pascual. Okay. Kailangan po nung day na yon na talagang matapos yung night effect kasi mag-uumaga na dahil si Piolo kailangan ng sumegway sa Manila, out of town kami. Okay. Dapat. Last minute, hindi po talaga wala yung talent with lines. So, hindi po siya dumating. Si Direk Olive Lamasan po, tsaka yung mga writers, minsan kong nakwentuhan. Sabi ko, nung college ako, nung high school ako, best actress of the year ako. So, bali, dahil doon, nagkaroon sila ng idea. Si Cecil Paz. Siya na lang. Yun. Siyempre ako yung location manager, alam ko yung itsura nung gaganap. Yan ay isang ale na naka-duster na nakatira sa ilalim ng tulay. So, nung sinabing ako yung gaganap, no, ayoko. Kasi, Bakit mo inayawan yon? that time, hindi pa ako sanay magsuot ng dress. Oo. Pinagda-duster ka. Yes. Pero ngayon, pwede niyo akong pag-dating suit. Okay, no? Okay yun. Okay ako. Dating suit. Di ba, bossing? Nag-dating suit ako sa enteng ng ina mo. Totoo, bossing, nag-dating suit? Kaya lang parang- Na-sensor lang. Yun lang. Hindi kinaya. So ngayon, Tapos? back to ayun po, dahil... Nag-lines ka. Dahil po, importante. Oo. Importante na na sagipin ko yun kasi wala nang oras. Paano ka na-convince Wala na siyang choice. Na-convince po ako, number one, ito honestly, ang unang pumasok sa isip ko, kasi pagka-stop ka po pala, pagka yung
Yun nga, sabi ko behind the camera, producer, Yeah. yan, mga ganyan. Yung heart nyo po nasa, nasa ginagawa nyong project. Hindi nyo naiisipin ng kahit ano, gusto nyo ma-save ba? So, yun yung unang-unang pumasok sa isip ko, kaya I said yes. And then, sabi ko dun sa wardrobe, mag-produce ka ng parang polo. Tapos yung skirt niya, yung, di ba yung coloche? Coloche. Ay, coloche. Yung parang skirt na parang yun, shorts. para hindi ako ganun ka, Asiwa. Ayun, tapos po, nako, paliwanag na, madali nang lumiwanag. Isang eksenang pasada lang po yung ginawa. Tapos, Take pack up. one. Yun Take po. one. Yun po yung Cecil unang-una. Paz. Kung maalala mo, ano yung linya na yun? Kasi si Gito G sabi sa akin, pwede po magtanong, saan po nakatira si Aling Minda? So I forgot the surname. Sabi ko, si Aling Minda, naku, 5 taon nang patay yun. Nakamatayan na nga nun yung utang Di ba, no, Ling? Yun ang linya mo. Yung Take Ling, one. yung Ling, yung crew namin na malaki ang tiyan. Na siya ang asawa ko. So yun. May asawa ka pa? Yes, may asawa ko. Binigyan ka pa ng asawa? At nasundan. Yun lang po. Nasundan. Yung eksena ng ibang araw. Yun. Talaga? Bali two taping days lang. Pag ganun, may dagdag yung TMA. Siyempre. Bukod sa as location manager, may kaunting pakimkim. Yes! Actor, no? Yes, as actor. So, anong mas nagustuhan mo nun? Yung naging actor ka, or your location manager ka, or PA, or basta behind the camera? Productions. Behind the camera. Oo. Production manager. Talaga. Doon po ako nag-enjoy. Location manager. Although mahirap po talaga, as in mahirap, pero alam mo yung fulfillment ba, pagka ang ginagawa mong movie or teleserye, talagang quality. Lumabas na maganda. Yes, lumabas na maganda. Ang sarap ng pakiramdam, tanggal lahat ng pagod. Yes. Fulfilling. Yes. Uy, pero dati mo na pala nagawa. Ayun, Four Sisters and a Wedding. Yes po. Ano ka dun? Ako po yung driver na alalay nilang magkakapatid na nagpalaki din sa kanila kasi yung nanay ko, siya po yung pinaka-mayordoma Sa bahay Sa nila. bahay ay anak ako ni ang namayapang Banji Labalan. Yun po. Sidekick, kumbaga. Opo. Meron pa ang tanging ina niyong lahat. Yes. Andiyan ka rin. Yes po. At ako po si Malena dyan na tumawid sa enteng ng ina mo na Malena rin. Ayun. Ayan! Ito po kasama ko. Grabe. Thank you very much, Toti Marie. Tuwang-tuwa naman kami nakapag-guest ka dito sa amin. Thank you. Si Terence ang pagpahingay muna natin. Relax ka muna dyan. Pahinga kahit no rest club Rest ka muna dahil pasok ka na. Sa round 3, Terence. And Miriam, Christian, may chance pa kayo pero hanap tayo ng mga kasama ninyo. Start the fire. It was always burning since the world's been turning. We didn't start the fire, but we didn't light it, but we tried to fight it. Where are you? Number 6! 6! Get down! Ayun, sa taas! Hello po. Hello, ano po pangalan niyo? Dito po kayo. Pangalan niyo po? Emily Matala. Miss Emily. Taga saan po kayo? Paco, Manila. Taga Paco. Sino po kasama niyo? Yung mga fans po ba ni Ruel? Yung... Ito po, yung nasa taas. Ayun. Shout out mga Hi. taga Paco. Good luck sa iyo, Mommy Emily. Simulan na natin ang round 2. Para sa round 2, ito ang ating next secret agent. Pasok! Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Mga Nabarkad, si Lester po ay isang dog whisperer. Siya ay may certificate sa University of Washington ng Applied Animal Behavior. Wow! Thank you, friends. Miss Emily, una po kayo huhula ng age. Ano po sa tingin niyo ang age ni Sir Lester po? Hindi po yung aso, ha? Si Sir Lester po. 52. 52.
Parang sure na sure po kayo. Final na po? Opo, final na. 52. Final na. Miriam, dog whisperer. Nakita ko kanina, nagbubulungan silang dalawa. Bubulungan po si Whisperer nga talaga. Bubulungan niya yung aso, yung... oh, tapos yung aso, bumubulong din sa kanya. Balik. Ang galing. Sa tingin mo, ilang taon na yung aso? Hindi. Balik po si Lester. Si Lester. 60? 60. Sigurado na kayo sa 60. Sure na po si. 60 raw, sabi ni Miriam. Sir Christian, kayo po. Ano pong age ni Sir Lester? 49. Ay, 14. naramdaman niya yan. Naramdaman niyo rin po ba? Yung aso. Yung aso din. Hindi po yung aso. Nararamdaman niyo po bang ia-attack kayo mamaya kung sakaling mali ang hula ninyo? Doberman niya. Ala. Final na po ang hula nyo? Final. 49. 49. Okay na po ang hula ng mga players. Cute ng Doberman, nakanapi pa eh. Guwapo. Good po. Guwapo. Bling-bling. Okay na ba? Oy! Oh no! Hindi okay. Hala! OA. Hala! Oh! OA kayo, overage. Overage po. Yung 49, overage. Strike 1. 45. 45. Sigurado na po? Sigurado na. 45 po for Ate Emily. O, ikaw, Miriam. OA na OA yung 60 mo siguro. Ano po si... 43. 43. Okay, 43 daw. Sir Christian, kayo po. Ano pong pakiramdam nyo? Age. Sir Lester. 47. 47. Sigurado na po? Sure na. 47 po. Bossing, okay na po ulit ang hula ng mga players. Ba, alamin natin kung okay talaga. Uy. Okay na okay. Safe na. Ryan, okay na raw. Okay na, bossing. Aba, unahin na po natin ang hula ni Miriam. 43 po ang sabi niyang edad ni Lester. Si Christian ang sabi, 47. Naramdaman niya yun. Si Emily naman, ang sabi niya, 45. Okay, alamin na natin kung sino papasok sa next round. Lester, age reveal. Ayan na. Oh! 44! Miriam, pasok ka sa next round. 43. Christian and Emily, thank you ha. Salamat. Thank you, Dapper Cats. Congrats, Ate Miriam. Congrats. Lester, welcome back to Eat Bulaga. Thank you. Pakilala mo naman kami sa kasama mo. This is Tanglao, my Doberman, 4-year-old, and yan, sobrang bait lang niya. Taklaw. Pare, kasi kanina napawaw yung audience doon sa may yung certification Yep. from Washington. Can you tell us about it? What is that course about? Kasi basically, I started as yung mga nakakilala sa akin alam na I'm a dog behavior expert. I wanna spread lahat ng So dog animals. behavior expert. Yes. Okay. So I was self-taught dog whisperer. Tapos gusto ko ma-extend At dog siya. whisperer, self-taught ka pala. Yes. Okay. Tapos gusto ko ma-extend siya into all the animals because right now, ang kasama ni Tanglao ay bibe, pusa, kabayo, silkies, and rabbit. So, yun yung mga kasama niya. Oh, As in, walang lines drawn between Yeah, them? naglalakad-lakad lang yung mga ducks dyan tapos naglalaro siya. Oh. Pati yung mga pusa. So, magkakasama sila. Okay, so you had yourself certified in animal behavior. Yes, kasi I think kailangan natin ng ethical way to train animals kasi para sa akin,
may emotions yung mga animals eh. Right. Ayaw natin na nasasaktan sila para pilitin lang sumunod. Gusto natin, sumusunod sila sa tao dahil masaya sila. And Right. gusto nila. Okay. And this is not only for dogs, sir, as in animals in general. Yes, yes. So pati yung kasi- behavior nila, inaral niya rin Yes, yung mga dogs. kailangan kasi yung cats, pag-aralan ko rin yung cats. So that hindi naman awayin ng mga pusa ko yung mga aso ko. Is that actually possible na pagsamasamahin yung mga iba-ibang klaseng hayop? Yes, if you would go to my hacienda ni Tatang, you would see them just roaming around there. Talagang magkakasama sila. Yes. Pero, Lester, Pwede ito mag-coexist. dog whisperer, what's your exact title? You're a dog behaviorist. Right now, I have a certificate in applied animal behavior. Applied Applied animal animal. behavior. Okay, but is there a difference between what we would call a dog whisperer and a dog trainer? Para sa akin meron kasi normally a dog trainer would do the things na command, sit down, stay, all those things. Kami, ina-analyze namin bakit ba nangangagat yung aso. Anong kailangan gawin? Bakit nagiging magulo siya? Kasi para sa amin, lahat ng ginagawa ng aso, sa utak niya may function yon. Okay. So kailangan mo lang i-decode para ma-direct siya sa tamang paraan. Okay. Ang mahirap kasi, Ryan, pag halimbawa tinuruan mong sit down, stay, tapos nakakita ng pusa, wala na yung sit down, stay. Na-distract na. Diba? Gusto mo, kaya niyang i-offer yung behavior properly. Alam niya na kung ano yung tama at mali. Kagaya ni Tanglaw, nakita mo, kanina pa si Maine, diba? Oo nga, no? Kanina ko pa sa chill lang picture. siya, diba? Right, So right. alam niya na there's no danger here. Ayan, nakatawa pa, oh. Lalo na si Tanglaw ay isang Doberman, medyo may Yeah. stigma, 'di ba, sa mga aso Yes. na kilalang magiging matapang. Aggressive. Pare ano bang natin yung mga tao. Lester? Yung mga lalo na yung mga because ako myself I'm a fur parent of a Yeah. Staffy, a Staffordshire Bull Terrier. Medyo misinterpreted na mga breeds yung mga yan. Pagka ba yung kala mo uuumang na kakagat. Ano ba ang gagawin ko bilang kung ako ay hindi mahilig sa aso? First and foremost, kapag those people na natatakot sa aso, it's don't pay attention na dun sa aso. To start Huwag with. mo lang pansinin. Ignore Huwag mo na nang lang. pansinin, ignore mo na lang because these dogs can smell yung takot nyo. You just stop and then talikod ka. Huwag ka lang tatakbo. Kasi pag nagsimula kang tumakbo, doon lalong magkakaroon ng instinctual motion yung aso to chase. It's a predator Instinct. prey. Diba? And kapag tumakbo ba, Sir Lester, kasi yung iba, hindi nila... Aminin natin mga Dapper Cats, marami sa atin nahabol ng aso. Marami. Hindi natin alam kung anong gagawin. Ano ba dapat gawin, Sir Lester? Ah, Pag napunta sa Pag hinabol ganon? na. If you can make yourself appear wider, okay? Or kung meron kang ito Ganyan ka wide? Ganito ka wide? Ganito ka wide? ito pwede rin kung meron kang stick pero wag mong ipampapalo just to extend your circle. Okay. Kasi yung pa lang and then make a loud sound. It should be a low tone. Na, Low tone. rather than kasi the high pitch lalong matrigger yung aso. So yung pinakamababa mo, Oo, boses. Huwag kang pinakamababa. titili. Oo, pag tumili ka, lalo na. And protect your limbs, tsaka yung Protect face. your limbs. Kasi kapag halimbawa nag-appear wide ka, as in, this can be a wide instance. Hindi naman yung ganyan grabe. Yeah, okay. You can even do this. Ako when I do this, when I ask ng space. Pero wag naman yung lalo kang makakagat. Wag mag-slow. Sigurado. O, Kailangan kita mo malaki siya. boses. Practicein mo nga, Maine. Ay, bossing, kayo na lang. Bossing, may ligay sa aso. Mababa. Anong understanding ng mga dog sa ganon? Sa ganong body language ng mga tao? Kapag kunwari, ayan, nag-wide ka, tapos... No, yun sa pusa, di ba? Tumataas yung Ang nag-appear pusa big yung sila. papalaki ni Oo, para mag-ask ng space. Yung elephants, ginagano nila yung ears nila. Yes. Just to say that I am here and I'm bigger. Okay. So you just go. Pero mapapansin mo, kahit yung mga pusa, hindi takot sa malalaking animals. Because it's all about the energy of moving forward. Okay. May mga fears ba, Sir Lester, ang mga dogs? Yes, natatakot sila sa loud sounds, natatakot sila even sa ulan, some of them, but you can still condition them to be okay. Kagaya nito, may banda, may kulog, Ayun kidlat nga. minsan, Oh. and my dogs are okay kasi ang conditioning nila, kapag kumukulog kidlat, maglalaro kami. So, nung nakitaan ko, halimbawa siya, nakitaan ko siya ng takot sa kulog nung una, kinuha ko agad yung bola. And then naglaro kami.
Ang magiging problema mo na lang ngayon doon is tuwing ulan, akala niya maglalaro. So, i-condition mo Yes, yun. it's Oo. conditioning, counter-conditioning. You are changing kung ano yung interpretation nyo sa isang bagay. Lester, meron akong isang tanong. Kasi sabi mo, you're an advocate of ethical treatment of animals. And si Lester kasi pina-follow ko sa Instagram to. Etong gabay, etong leash na to, kahit ako mismo, naki-question ako ng mga ibang dog owners kasi ako, gumagamit ako ng choker collar sa pag-lead, no? And sinasabi nila, hindi, masasaktan yung aso. Ang kailangan, yung mga, di ba, yung mga Harness. harness, sa body. What's your take on that? Bakit, First and foremost, ginawa ko tong gabay. It's because masyadong negative yung connotation ng kadena and tali. Sa Okay. Pilipino. Walang So, ito, tawag uh-huh. sa ganon. Tapos, may positioning yan. Okay. If you go low, the dog parang nasa harness, that dog would pull. Okay. If you go mid, macho-choke siya. If you go here sa chin, you go here, walang choke doon. So you are just Yun ang controlling. tamang paggamit. Yes, and papansinin mo, si Toto, kahit nakaganyan lang, if you pull, Hindi siya Susunod nasasaktan. siya. sobrang gentle lang. So may tamang placement din pala. Yes, kasi ang yung problema mga doon sa leash. ibang gumagamit ng mali, nandito lang. Hayaan mo nang Sasakal. humila ng Basta humila. malagay lang. So, kailangan mo lang munang sanayin siya dito, and then eventually, that dog would just... Oo nga, no? There's no force to Sumusunod it. Oo. Okay. Yan yung mga kailangan malaman din ng mga tao, lalo na kung Right. kukuha sila ng mga dogs. Yes. Sir Lester, paano naman kapag kunwari naisipang mag-adopt ng stray dog? Naaral niyo rin po ba yung Yan. behavior ng mga stray dogs? Yes. Kasi walang history yun eh. di ba? Yes. Yes. Para sa stray dogs, pag gustong mag-adapt ng mga dog lovers ng stray dogs, please, wag biglang pagdating sa bahay, hindi na sila makakalabas. Why? It's because sanay sila sa buhay sa labas ng bahay. So, once you change yung programming nila, mas stress sila. Kaya ka makakakita ng maiingay agad. Ako, what I normally do when I get a stray dog or adopt a stray dog, I make sure that that dog will get the time to be out. Pero, bawal pong magpakawala ng aso sa labas. Correct. Diba? Correct. Gusto mo, nakalish lang, lalakad mo lang siya everyday. And dun siya ma-associate na, outside means exercise, release ng stress. Bahay means peace, relaxation. So talagang mahabang acclimatization. Yes. Okay. Normally, we call it also habituation sa Habituation, professional okay. namin. So, habituation, kailangan ganun. Kasi ang dami ko ng cases na nag-adapt siya, nag-rescue siya, tapos eventually, nangagat na lang. Hindi nila alam na nag-build up na yung stress. So stressful din pala yung ganong environment sa Yes. dogs Kasi- kapag na-confine bigla. Speaking of stressful, para hindi ba stressful na may bit-bit tong si ano? Hindi si po, Tanglaw? ito ay gamit niya and normally, ito suggestion ko sa mga may staffy, sa mga may dog owners. Pag summer, paltan niyo yung laman ng frozen mineral water. Para habang natutunaw siya, malamig yung Malamig. pakiramdam. Yun. Hindi po to para pahirapan yung aso. Yabang naman ito si Tanglaw. May sariling bag, bossing eh. Ay, saka gold, bossing. Oh. Oh, Bossing. may bling-bling pa eh. Grabe naman. Sir Lester, usually bakit nangangagat ang aso? Anong nakikita Oo nga. nila? Anong nasisense nila sa environment, sa mga tao around it? 90% of my cases is out of fear. That's Natatakot. laging sinasabi ng tao, agresibo yung aso. Pero 90% pag binasa mo, unang basa ko pa lang sa body language, that is a fearful, nervous dog. Alright. Hindi lang na-interpret ng dog owners. Yung halimbawa, yung aso, naka-close yung bibig niya, tapos umuurong na siya, tapos pinipilit pa rin nung tao na mag-instigate ng mag-instigate. So lumalayo na. Defensive pa. Defensive na yun. May ano ba yan? May level of intelligence sa mga aso? Depende sa breed? Para sa akin, merong nag-rank nun, bossing, pero para sa akin, it depends sa motivation nila. Kasi yung motivation nila, yun yung ginagamit mo for them to learn something. So, motivation, food, play, social contact. Kagaya ng Doberman, Play, social contact. Okay. Doberman, motivated siya sa lahat nun. Food, kumakain, malakas maglaro ng bola, and gustong mahawakan ng tao. Kaya sila nagiging matalino. Even Aspins na makakita ka na nandun yung tatlong motivation, gamitin mo yon and I'm for sure tatalino sila. For me, it's never about the breed. Kasi yung aso ko, isa lang ang trick na alam eh. Ano po, Ano po, bossing? boss? Pag binuksan yung gate, lalabas. Automatic. Automatic. Ito ba si Tanglaw may tricks? Sige, try natin. Okay. Pogi.
Not yet. Don't move. Don't move. Flip. Good job, Tanglao. Ay, may phone-in question sa Lester. Yeah, sige. Tinatanong ni Wally, meron na ba raw sumubok mang snatch ng ginto nitong si Tanglao? Wala pa. Alam mo, yun yung problema with the Dobermans. Kasi ang Dobermans, laging villain sila sa Sa mga movies. movies. Sila yung kontrabida. Even yung mga previous Dobermans ko ay naging villain na rin sa teleserye and everything. So, ang tingin ng tao talaga, pag nakakita ng Doberman, nakakatakot. Na-stereotype na. Pero totoo lang, kaya nilang mag-take care ng babies. If they are really well socialized, well exposed, you just give them time and the right kind of love. Oh. Well, Lester, where can we reach you? We're socials? Ayun po, just search lang Pinoy Dog Whisperer sa lahat ng social media platforms and you'll be able to see me. Thank you, Sir Lester. Pero last na, Kuya Ray, para lang din sa kaalaman ng mga Dabber Cats, lalo na importante na winawalk yung mga dogs, diba? Usually, yung iba, nag-aabot yung mga aso. Oh, yeah. Nagsasalubong. Nagsasalubong. Paano gagawin, Sir Lester, kapag ganun? Simple. Mataas ang energy ng aso mo bago mo ilabas. Pwede mo, wala naman nagbawal na pwede kang mag-exercise muna ng 15 minutes ng aso sa loob. Pagurin mo muna. Pre-walk. It should Okay. be it's called what we call pre-walk exercise. Okay. Why? Para ang maging interpretation niya paglabas na it is the breathing yung focus niya and the chill. Lahat. Cool down na. Cool kumbaga. So, hindi ka kailangang umasa na papagalitan mo ng papagalitan yung aso kasi kaya mo namang i-condition yung utak nila to succeed, di ba? Nice. Nakikinig. Ay, si Tanglao, paying attention. Iwan na kita dyan. Thank Dyan you, ka na lang. Tanglao. Thank you, Sir Lester. Tanglao. Lester Zapanta, ladies and gentlemen. Thank you And po. Tanglao. Pinoy Dog Whisperer. Galing. Hoy, Terence and Miriam, kayo ang pasok sa next round. Good luck po sa inyo dahil eto na ang round 3. May ulan ulit kayong secret agent. Dabber Cats, pasok. There was a time that I just thought that I was from mine. You came along and then the sun did shine. Started on our way. I do recall that every moment spent was wasted time. But then I choose to let it on the line. I put the past away, put the past away, put the past away. Terence. Hula mo, ilang taon na si Dondi? 34. 34. 34. Sure ka na sa 34? Sure. Okay, 34 daw, sabi ni Terence. Mami Miriam, kayo po. Age ni Sir Dondi. 35. 35. Ah, nanapaw ka lang. Sinapawan. Sigurado na po? 35 na? Sure na? Sure. Sure na. 35. Okay na po ang hula ng mga players. Nagtotongit siguro. Mananapaw, bossing. Nanapaw eh. Sabi ko na. Grabe kayo. OA, overage yung 34, Terence. Strike 1. Another round tayo. Ilang taon na si Dondi? 28. 28. Sigurado ka na sa 28. Yes po. 28 for Terence. Ate Miriam, kayo po. 30. Ah, 30. Di na sinabawan. Nahiyak. Final na po ang 30. Yes, final na po. 30. Okay na po ulit ang hula ng players. Aba, hindi natin alam. Hello. Safe. Okay. Okay, safe na raw. Ang hula ni Terence, 28. Si Miriam Mananapaw, 30.
Alamin na nga natin, age reveal. Ayan na. Ayan na. 28! Ikaw magaling ka eh. 28 na eksakto mo. Kanina mo na nahula yun. May 5,000. Sayang. Unang-hula. Miriam, thank you. Thank you, Mami. Sige, magsumba ka na muna. Zumba, Dad. Pasok ka na sa jackpot round, okay? Kayo po ay may siyam na kapatid. Opo, pero apat lang po yung kapatid ko na nasa akin ngayon na pinag-aaral. Nasa'yo? Opo. Ano yung sabihin? Wala ka sa bahay nyo? May sarili po kaming bahay na magkakasama magkakapatid. 5 kayo. Bali 5 po kami. Saan po yung iba? May mga sariling pamilya na Nandun po? Yung isa po may sariling pamilya na, tapos yung dalawa po nasa nanay ko po. Parang napakaaga mo yata umako ng responsibilidad. Responsibilidad. Panganay ka ba? Opo. Kaya pala napunta sa inyo lahat. Opo. Pero kayo po ay nagtitinda po ng mga pagkain sa school. Opo. Matagal na po ba yun? Simula 7 years old po. 7 years old? Yes po. So 28 ka na ngayon. Opo. 21 years kang nagtitinda. Ano mga paninda yan? Tsaka Ano mga po, pagkain? namamasura po, ganun po. Mga donut po, bicho, lumpia, yung po yung tinda ko. Saan mo nakukuha yun? Nako po, gumagawa po ng iba kong tinda, tapos yung iba po pag madaling araw, nag-aangkat po ako. Nag-aangkat ka. Saan Akala niyo ko ikaw po? din ang Ako po, gumagawa. gumagawa po ako. Gumagawa ka rin talaga. Anong Lumpia po, nagbabalot kami sa gabi nung mga kinuha kong kapatid paninda ko. next day? Opo. Tapos madaling araw po, mag-aangkat naman po ako ng tinapay. Sobrang sipag ni Kuya Dondi. Pero ito po, Ma'am Alan, may video po si Kuya Dondi Meron? Meron na Paano nangyari nag-viral. Isa po sa mga content po niya. Ito po, Dabber Cats. Ang galing, ang sipag Nakita talaga. mo ba yung nakasulat dun sa video? Yung, Sabi ng kapatid niya, Kuya, bukas kailangan ko ng PE uniform. Sabi niya, magtitinda muna ako. ginawa lahat. Ay, naiyak si Oo, Dondi. Kuya. Ba't ka naiiyak? Naiyak po kasi yung buhay po namin kasi magkakapatid talaga. Mahirap po talaga. Ang parents mo ba walang trabaho? Yung nanay ko po kasi nakakailang asawa na. Tapos sabi ko sa kanya, wag na siya mag-asawa kung talagang mahal niya kami, mag-stay na siya sa amin. Kaya parang inako mo na rin yung ikaw na yung magulang nung 4 mong kapatid. Opo. Pero kayo po, Kuya Dondi, ano pong nararamdaman niyo? Kasi syempre nakakatulong din po kayo sa mga kapatid mo. Sobrang masaya ako pag nakikita ko yung ngiti ng mga kapatid ko. Tapos, kasi bali 5 po kaming umaasa sa paglalako. Ako pag-graduating ng 4th year college sa October. Nag-aaral ka rin at the same time. Opo. Graduating ka na. Opo. Anong course mo? BS Criminology po. Criminology. So magpupulis ka. Hindi ko po alam. Unahin ko po muna yung para sa mga kapatid ko. Tapos, bahala na sila pagka natupad ko na yung mga pangarap nila. Huwag ka masyadong Sarili. maging maiyakin ha. Pangit sa pulis yung maiyakin. Hindi Pero po kasi... tuloy-tuloy na yan. Yung hirap po kasi talaga yung araw-araw. Minsan talaga nadidrain ako, na-stress na ako kasi araw-araw hindi ko kasi po talaga alam kung paano pagkakasyahin yung 1-2. So isang araw. 1-2 ang kita. Apo, pero sa baon po ng kapatid ko, 200, 100, 100 up. Tapos sa may isa naman po ay 100 sa high school. Tapos sa akin po, Sa tuition, paano? yan po, hindi ko po alam. Pero nagpapasalamat po ako sa mga taong bumibili ng tinda ko. Tapos ipapamigay po namin, ganun. May mga suki na rin po kayo sa school. Apo. Ang iba kasi, lalo na ganyan, college na, graduating na, nahihiya nung magtinda ng tulad ng ginagawa mo. Ikaw, Hindi po ako nahiya kasi naranasan ko po talaga na parang maging homeless ako. Tumira din ako sa kalye, kumakain sa basurahan. sa
kumakain po sa basurahan, ganun. Talaga, inabot mo yung ganun? Ako po, hindi po kasi ako nakagraduate ng elementary tsaka high school. Na-accelerate lang po kaya po ako nakapag-college. Kung na-accelerate ka doon, di ibig sabihin matalino ka. Hindi ka accelerate ng hindi ka matalino. Tama? Opo. Siguro, dala lang din po talaga ng pangarap tsaka yung kahirapan. Kaya yun po yung nagtutulak sa akin para makita ko yung mga kapatid ko magbago yung buhay nila. Alam mo kung noon ka pa natagpuan ng Itbulaga, siguro naging e-best scholar ka. Matalino si Kuya Dondi. Kasi yung bait. Hanggang ngayon ba nagtitinda ka ba? Apo. Talaga? Opo. Graduating na bossing, ha? Tapos graduating na rin po yung... So, yun, nag-aaral ka, at the same time, titinda ka rin. Apo. Buti pumapayag naman yung school. Pag Sabado at Linggo po, yung klase ko preparation po for board exam. Doon ka nagtitinda. Monday to Friday po, nagtitinda ako para sa kapatid ko. Nagtitinda naman po ako sa classroom ko tuwing Sabado at Linggo. Saka po nagka-klase po ako pag break time namin. Anong pinangako naman ng mga kapatid mo sa'yo? Na magtatapos ba sila? Opo. Pero sabi ko naman sa kanila, makita ko kayong masaya kayo. Makita ko yung pagtandaan natin na masaya na ako makagraduate kayo. Matapad niyo yung pangarap niyo. Pangarap niyo. Saan po kayo kumukuha ng lakas, inspirasyon? Sa Panginoon po, unang-una. Tapos yung mga kapatid ko talaga, yung talagang inspirasyon ko kasi hindi ko sila matiis. Kasi magiging maayos yung buhay ko, yung buhay nila, paano sila. Yung mga nasa iyo na 4, lalaki, babae, 2 lalaki po, 2 babae. hindi naman sila pasaway. Minsan po, pero sasabihan ko sila na kailangan namin magsama-sama, kailangan namin maging matatag magkakapatid kasi kami lang magkakapatid magtutulungan kasi hindi kami magtutulungan, hindi namin mababago yung cycle ng buhay namin. Hanggang kailan ka sa palagay mo magtitinda? Ako, siguro hanggang 40 years old kasi may mga kapatid pa ako na maliliit na mapatapos ko sila kasi ayoko naman na pagka-graduate nila, yung unang sahod nila, itutulong lang din nila. Parang lahat kami may hirapan. Hanggat kaya ko, ibibigay ko para sa kanila. Bait mo naman sobrang Gagawin kapatid. lahat para sa mga kapatid. Pero, Ma'am Alan, kasama po natin yung isa po sa kapatid ni Kuya Dondi, si Nathaniel. Si Nathaniel. Sino dyan? Si Nathaniel? Nathaniel, tayo ka, pare. Medyo naiiyak-iyak rin si Nathaniel eh. Nathaniel, meron ka bang gusto sabihin sa kuya mo? Yun po sa kuya ko po. Gusto pong sabihin sa kanya sobrang thankful po ako sa kuya po namin kasi po bata pa na po kami. Siya na po yung nagturo sa amin na kailangan makagraduate kami. Gusto niya makagraduate kaming lahat. Kahit siya hindi agad nakagraduate, lagi niya kami pinaprioritize. Thank you po sa pagmamahal ng kuya ko kasi kundi dahil sa kanya, baka di po kami nag-aaral ngayon. Anong year mo na, Nathaniel? 3rd year po ako ngayon. Anong course? SBA po. Business Bachelor of Apo. Science in Business Administration. Yes po. Magastos ba yung course mo? Sakto lang po. Pero yun nga po, kung di po magtitinday kuya ko, kung di po kami magtutulungan, wala po kami siguro mabawin sa araw-araw, wala po kami pambayad sa tuition po namin. Kaya yun po, sobrang thankful po ako sa kuya ko. Tinutulungan mo ba siya sa pag-prepare ng mga pagkain? Lahat po kami nagtutulong-tulong po, tapos siya po nagtitinda, tapos gigising po sa madaling araw. Para po sa umaga kami po. Kuya, sorry kung minsan nakagawa kami ng mga bagay na hindi mo gusto. Mahal na mahal ka namin. Yun lang po. Thank you, Nathaniel. Ba't umiiyak naman si Terence? Bigyan mo rin ng tissue. Medyo mo. Terence, magja-jackpot ka. Kasi ikaw yung may kailangan. Okay lang yan, guys. Uy, basta i-promise nyo, wag nyong iwan si Hawak Kuya eh. Dondi. Hindi naman ako naiiyak. Kasi- Bakit ako umiyak? Kasi umiyak si Terence. Grabe yung sacrifices. Napaka-uliran mo namang, Dondi, gusto kong malaman mo na buong Itbulaga,
sumasaludo sa iyo sa pagiging kuya mo at sa pagiging magulang mo na rin sa mga kapatid mo. Thank you very much. Salamat po. Thank you po, Kuya Dondy. God bless. Ano, tutuloy pa ba natin to? Ayaw pa ba? Isa pa palang iyakin. Bossing, pati itong mga clones natin, naiyak na rin eh. Hindi naman ako naiyak kanina eh. Kita ko umiyak to, nahawa ko. Terence kasi. Okay, Terence. Okay, dito na tayo sa jackpot round. Para sa iyong premyo sa jackpot round, pipili ka ng Dabber Gods. Eto, tingnan mo ha. Ayan si Ryan, si Miles, si Paulo, Karen, Jose, Wally. Pili ka ng isa para sa iyong premyo. Si, Kuya Jose po. Si Kuya Jose. Brad, magkano yan? Oh, 30,000. Good luck, Terence. Ingatan mo yung premyo mo at huwag ka nang iyak. Hindi na. 30,000 na yan, nag-aapa. Para sa jackpot round, ito na ang mga secret agents. Some boys kiss me, some boys hug me. I think they're okay. But they don't give me proper credit. I just walk away. They can beg and beg. Dabber Gods, si Miss Rosario ay isang mananahe. Si Miss Joanne naman po ay event organizer at siya ay mahilig kumanta. At si Gloria naman ay isang small business owner. Ayan na po silang tatlo. Terence, dito sa jackpot round, kailangan mo lang hulaan kung sino ang ka-age ni Toti Marie. O kung sino ang 62 years old. 62 ka na talaga, Toti Marie, ha? Sino ang ka-age si Toti Marie? 62. Si Rosario kaya? Ayan, tingnan mo. Pwede, ha? Pwede. O baka naman si Joanne. Ay, nandiyan pa si Gloria. Mukha rin 62. Good luck. Sino pipiliin mo? Si Joanne po. Si Joanne. Sure ka na kay Joanne? Yes po. Okay. Alamin muna natin ang age ni Gloria. Gloria, age reveal. Yun na. Uy, Gloria, Hi po. hindi tama pala si Miss Gloria. 56 years 56 old. lang. Si Miss Gloria po ay isang small business owner. Gano'n Mga po dapat. Ano hong small business ninyo? Pintako po. Ano po yun? Pintako, kami po ay may Pintako. maliit na negosyo na gumagawa po, nagmumold po kami ng mga figurine na iba't ibang characters. Tapos dinadala ko po sa mga malls, nagpapa-workshop po ako, coloring, DIY. Ayan, literal na small business kasi mas small na figurine. Pinipintan nyo. Yes, pinipaint po nila yung mga bibili, DIY. Saan po ito? May physical store po ba kayo or yung sa mga mall lang? Yes, meron po sa mga bazaar, sa mall, sa bahay din po. Sa mga schools din po, nag-workshop ako, nagtuturo kami ng mga arts and crafts. Thank you, Miss Gloria. Thank you po. Salamat po. Okay, Terence. Ang pinili mo ay si Joanne. Nandiyan pa si Rosario. May pagkakataon ka pang magpalit kung gusto mo lang naman. Last chance for 30,000 pesos. Okay na po. Final na po. Final round. Si Joanne, ang 62 years old na ka-age ni Toti. Is the age right? For 30,000. Age reveal. 62. 62. Oh! Galing mo. Congratulations, Teres. Panalo ka ng 30,000 pesos. Thank you po.
Congratulations, Karen. Si Miss Joanne po, mga Dapper Cats, ay isang event organizer at mahilig siya kumanta, Cars! Hindi kami naniniwala. Ano po mga kinakanta po ninyo? Never enough. Wow. Biritera. Never enough, ha? Isang linya lang po, Miss Joanne. Isa lang, ha? Isa lang. Isa lang, ha? All the shine of 1,000 spotlights. All the stars we steal from the night sky. Dalawa na yun. Dalawa na yun. Never be Tatlo. enough. Ayun. Nakakatatlo ka, ha? Thank you, Miss Joanne. At si Miss Rosario naman ay isang mananahi. Uy. Ayan. Ilang taon na po kayo? Niniwala ba kayo? Teka muna, Miss Rosario, ilang taon na po kayo? 63 po. 63. Sumobra lang ng isa. Oo. Thank you po, Ma'am Rosario. Salamat po. Thank you po. Mag-ingat po kayo. Congratulations at maraming salamat po sa lahat ng secret agents na nakasama natin today. Bakit ba yung secret agent? Si Dondi, kung naalala ko, nung Thursday ba yun? Last week po. Thursday of last week, meron tayong isang ABES na graduate sa Quezon, magna cum laude. So, ibig sabihin, meron tayong bakanting ABES ngayon. Ikaw na yun. Ikaw ang papalit doon sa group na pag-graduate natin. Magna cum laude, si Christine, ng Quezon. So, Christine, Atienza, magna cum laude yun. Hindi ko po kaya sabay. So, pagbutihin mo, ha? At para matapos mo yung pag-aaral mo, makagraduate ka, makatrabaho, at nang sa ganun, tuloy-tuloy ang pag-graduate ng mga kapatid. Ibig sabihin, best scholar ka, sagot namin ang tuition, pati baon. At 1 year supply ng Bicho-bicho. Okay, basta tuition mo, baon, sagot na ng 8 bulaga.